Hello mga insan, welcome back sa channel natin ngayon ay magkakaroon tayo ng konting update no doon sa isang vlog natin about Magic or Get Magic Virtual Assistant no kasi may nag-comment na hindi na daw updated yung link at hindi daw gumagana. So today we're going to vlog na rin as well para doon sa mga hindi pa nakakakita nung vlog natin about Get Magic. Nga pala yung Get Magic, isa po siyang website no na kung saan ay may mga hina-hire silang virtual assistant no. Marami marami na ngang nabago Yung mga services nila iba-iba na. Kung mapapansin nyo, merong Magic Virtual Assistant, merong Magic Executive Assistant, merong Magic Sales Position, Magic Customer Service, Magic Bookkeeping, Magic Labs. Kumbaga na-improve na nila yung business nila no, versus nung nakaraang mga taon no. So today bubuksan natin tong website na to para magkaroon naman ng idea yung iba na mga gustong mag-apply no, baka meron dito nanonood na gustong mag-apply as virtual assistant ng Magic no. So um become a Magic assistant. Okay, Magic assistant. So itong website na to guys ay nag-hire ng mga virtual assistant no. So nag-hire sila ng mga medical transcriptionist, virtual executive assistant, digital marketers, no, yung medyo marunong sa digital marketing, customer support, customer support, bookkeeping, no, ito yung bago nila, meron na silang nag-hire na rin sila ng bookkeeping at saka yung sales assistant, no. So, yan. So if interested ka, no, pwede kang magpunta dito sa website na to, no, para bisitahin, magbasa-basa para kung sa tingin mong medyo meron ikaw na qualified position is pwede kang mag-apply no kung gugustuhin mo lang. Kung gugustuhin mo lang insan, no. So, ano-ano ba yung mga key responsibilities no ng mga Magic Virtual Assistant no? Siguro dito na tayo mag-focus sa virtual executive assistant kasi ito naman yung pinopromote natin palagi no para sa mga tao na um, gusto mag-VA na wala namang masyadong expertise, no? Minsan dito sila nagfa-fall sa virtual executive assistant. So, yung virtual executive assistant ni Magic, ito po yung mga ginagawa niya, no? Ito yung mga key responsibilities niya. Administrative work such as research, data gathering and report preparation, scheduling and email management. Scheduling meetings, prepare documents for meetings, call clients to request or follow up on documents, and manage customer relationships. So hindi lang dito yan nag-e-end guys, no? Yung virtual executive assistant, marami pa yang ginagalawan, no? Siguro hindi lang yan nakasulat dito kasi pag sinabi mo kasing virtual executive assistant, EA, no? Technically EA, assistant siya ng isang executive, no? So kung familiar kayo sa mga corporation, no, yung mga napapanood natin, no, sila Sarah Geronimo, 'di ba yung mga palabas ng mga Star Magic kadalasan, 'di ba may merong mga diyan na si John Lloyd, merong secretary na si Sarah, no? EA siya, so siya yung assistant, siya yung tinatawagan ng mga co-employees niya pag may ipapagawa ng mga bagay-bagay, no? Siya yung naglalakad ng mga dokumento. Yun yung role ng executive assistant, no? So, isa yun sa mga hinahire ni Get Magic or Magic na itong website na to. Okay, so pero kung meron ka namang skills no sa digital marketing, medyo magaling ka sa marketing, um, isa kang social media manager, graphic designer, video editor, copywriter, content writer, pwede ka rin dito. No, pwede ka rin mag-apply as this position, no? Kung ayaw mo ng VA kasi syempre yung VA medyo yan medyo watak. Kumbaga yung skill base niya watak, pero ito kung meron kang specialty, pwede ka rin mag-apply, di ba? So wala namang problema doon. So pwede ka rin mag-apply as customer support, no? Kung ayaw mo mag-EA, gusto mo lang ng ikaw lang yung trabahador na nagmamanage ng mga customer, pwedeng ito naman yung applyan mo, customer support. Or kung marunong kang mag-bookkeeping, no? Pwede kang mag-apply as bookkeeper, no? Yan. So yung qualifications per role,
Binasa ko rin 'to, medyo may mga changes lang, no, guys. Medyo may mga ano, mga insan. Medyo minix-mix lang yung mga changes, ano. So, ang virtual assistant na hina-hire nila na nakasulat dito sa website na ngayon ay naglagay na sila ng at least 1 year virtual assistant experience with an international client, no? So dati kasi alam ko nag-hire sila ng kahit wala kang experience, no? Pero siguro kung meron ka namang experience sa corporation, no, nanggaling ka sa BPO or mayroon kang work as a secretary sa isang corporation, pwede mo nang siguro i-include 'yun, no, sa iyong resume, no? Pwede mo nang um, i-flex 'yun, kumbaga, na na meron kang experience, no, sa corporate. Pero kung wala talaga, um I believe hihimayin nila, no? Kasi siguro meron na silang na-experience na pag walang experience, medyo kasi minsan kasi guys, ihaharap ka kasi nila sa kliyente eh. Kumbaga yung mga kliyente, um kumbaga nasala na yung mga kliyente dito. Kumbaga ibibigay ka na kaagad sa isang office work, kumbaga na ini-expect nila na VA ready ka na. So kaya sila naglalagay talaga yun ng 1 year virtual assistant experience, no, with an international client. Kumbaga wag sasama yung loob ng iba kung wala pa kayong experience, baguhan pa kayo dito sa industriya na to. Wag sana sasama yung loob nyo kung may makakakita kayo ng mga ganito. Kasi kung ako si Magic din, no, technically minsan mas gusto ko na makakuha ng may experience kapag ilalagay ko siya sa posisyon na client na agad yung i-work niya. Kasi meron naman kasing junior ka lang, merong VA, susunod ka lang dun sa mga instruction ng mga VA na kasama mo or may manager ka. Pero ito kasi, ang pag sinabi kasing nakalagay dito, di ba, department, dedicated. Pag sinabi kasing dedicated virtual assistant, idededicate ka nila, idededicate ka nila sa isang kumpanya na expected nila na mag-perform ka na agad. Ganun yun. No? So kaya nilalagay nila dyan palagi na at least 1 year virtual assistant experience, no? With an international client. Kasi kumbaga, ba't nila sinabi ng international client? Kasi nga, yung client dito, international na. Hindi ka na mag-handle ng mga Pinoy na client na madali lang yung sa umpisa, like yung work around mo, tuturo sa'yo lahat. Although siguro ituturo pa rin naman sa'yo pag international client, kaso nga lang dapat VA ready na eh. No, yun yung posisyon na hinahire nila. So, wag sanang sasama ang loob nyo. Pero pag mga bookkeeping, nakalagay dito, if you have experience using QuickBooks Online and Xero, ayan no, or Xerox, nakalagay Xerox. Di ba Xero yun? Wala namang X. Mali yung spelling. Xerox. Natawa ako doon. Ewan ko alam ko ang spelling ng Xero is Xero. So, kung hindi ako nagkakamali. No? So, yan. So, sa digital marketing, no, must have an experience in digital marketing, must have experience with social media management, proficient in using design tools like Canva, Photoshop, tsaka hinahanapan nila has an existing portfolio and work samples in digital marketing. So, pag yun ang posisyon na i-apply mo, kailangan ready ka no, na mag-present ng mga nagawa mo na or na-manage mo na siguro ng mga social media. Kung sa social media management position ka, mag-a-apply. Okay? So, general qualifications, excellent English communication skills, both verbal and written, no? Has the ability to project a professional tone for over-the-phone interviews. So, um, interviewin ka, no, via call, over the phone interviews, no, dapat medyo professional lang datingan mo, no. Kunya, panggap ka, pagpanggap ka lang insan. Pag mga ganyang description, huwag kayong kakabahan. Ang ibig sabihin lang niyan, magpanggap kang professional, kahit hindi. Has work from home equipment. O, ito medyo mababa yung requirement nila sa equipments. So, huwag kayong masyadong kabahan. Laptop or desktop computer that can run web browsing, spreadsheet, and communication software. Communication software. So, yun yung mga
Slack, no? So Slack na yung ginagamit na ano na team app for communication. Mostly yan ginagamit Slack. Intel i3 or AMD Ryzen 1300 processor. Yan i3 lang no, pwede na. 4 gigabyte RAM, 4 gigabyte RAM, stable internet connection, preferably at least 5 Mbps. Headset for video calls. Siyempre, kailangan ng headset, no? Siyempre, professional professional working setup eh. Kumbaga dapat meron kang at least working headset na merong ano, noise cancellation. Parang ganito. Ayan oh. Ayan, parang ganito. Meron lagi na nandito sa side ano para pag magbibigay ng example. Capable of building rapport and nurturing relationships with customers. So, professional ka, meron kang empathy, no? Hindi yung parang balasubas ka makipag-usap, no? Yun lang ibig sabihin, no? Wag balasubas makipag-usap. So, benefits. Ayan, ito na yung mga benefits natin pag mag-apply tayo dito. You can earn as much as 40,000 every month. Yay! Fully remote work. Yan, syempre, bahay lang. Opportunities to work with various clients and projects. We find clients for you. So, yun nga yung sinasabi natin, guys. Sila yung maghanap ng client sa inyo. Kumbaga, client ready. Hindi mo kailangan mag-apply. Hindi mo kailangan magpakahirap maghanap ng clients. Kumbaga, pag tinanggap ka nila, nag-qualify ka, tinanggap ka nila, sila ang mag inject ng client sa inyo. Kumbaga, maghihintay ka lang. No? Tsaka pag na-dedicate ka na dun sa ano, kasi nga, yung virtual assistant dito, ibig sabihin dito, yung nakalagay dito, guys, oh, dedicated virtual assistant. Mag-work ka lang sa isang kumpanya. No? Ide-dedicate ka nila sa isang kumpanya o sa isang client at doon ka lang mag-work. Dedicated ka doon. So, yun yung ibig sabihin no, no? Bakit nakaganyan yan? No? So, amazing assistant support. No? So, hindi kayo masyadong mahirapan. Pag may mga tanong kayo, meron silang mga VA or may mga assistant sila na sasagot no kapag nahihirapan kayo o kaya mayroong pinapagawa si client na medyo hirap kayo or hindi nyo masyadong maintindihan no merong support no na pwede nyong kausapin no. So yung compensation dito guys around $5 an hour. So magkano yan in pesos? $5 times 57 is 285 pesos per hour. Times mo yan sa 8 oras. So, meron kang 2,280 pesos per day. No? So, kaya siya umaabot ng 40,000 every month. Kumbaga, yun yung minimum niya. Nilagay nilang 40,000 dyan kasi yun yung minimum. Kumbaga, maaabot mo talaga yung 40,000. Depende na kung maabot mo na yung 50 or 60. Depende na sa usapan yun ni client yun. No? Depende na kung meron ka mga overtime. No? So, yun. Yan. So, if interested ka, no, nilagay ko yung link sa description below. Pindutin mo lang yan para mapindot mo yung apply now. Okay. Tignan natin kung ano yung lalabas. So, sa apply now, pwede kang mag-apply using your LinkedIn, no? Kung prepared na yung LinkedIn profile mo, nakaprepara na yung LinkedIn profile mo, pwede dito ka na mag-apply with LinkedIn. Pero kung hindi, fill up mo to. First name, last name, email, phone, profile, your resume or CV, attach mo. Questions. Were you referred? Lagay mo no. Pag ako sa akin ka nang galing, syempre no, hindi kita nire-refer kasi hindi naman ako nagwo-work inside Magic eh. Kumbaga, if nagwo-work ako inside Magic, referral kita. Ibig sabihin nun. So, who referred you? So, hindi ako. Yung nasa, kumbaga, kung may nag-refer sa'yo na nag-work ka sa Magic, ilalagay mo yung pangalan niya. No? Workability, pwedeng part-time. O sa mga nagtatanong, part-time, less than 20 hours, part-time at least 20 hours, full-time 40 hours. No, nakalagay din dyan. What work from home equipment do you have? Please select all that apply. Please select at least one up to maximum of three. No? Lagay mo dyan. So ako, MacBook. Yan. Tsaka laptop. Are you comfortable working US time zone, which is the night shift here in the Philippines? Siyempre, lalagay mo yes. Kasi nga, pag nilagay mo no, kasi mostly clients nila is abroad.
no? Lagay mo na lang yes, no? Graveyard shift. Kumbaga, mag-work ka na lang sa gabi. Walang choice eh. I mean, if ito yung gusto mo na talaga ng work, no? At ready ka naman magpuyat, pwede ka dito. Tsaka minsan mas maganda naman mag-work sa gabi. Medyo mahirap lang talaga kasi puyatan kasi baligtad yung araw mo kung maraming trabaho, kung maraming tao sa bahay nyo or 'di ba, gising sila habang natutulog ka, mahirap. Pero kung nag-iisa ka lang naman or dalawa lang kayo ng asawa mo sa bahay nyo, mas madali 'yun para sa sa graveyard kasi makakatulog ka na maayos, no? So 'yun. Have you worked the night shift before? If so, please share what you like and dislike about that experience. Ayan, nagkakatanungan sa panggabi kasi nga medyo mahirap kasi nga mag-work sa gabi, no? Naintindihan naman natin 'yan. Pero 'yun nga, kumbaga naghahanap sila ng mga taong pwedeng mag-work sa gabi kasi nga magiging assistant ka eh, no? Mahirap maging assistant kung yung employer mo hindi makakasabay sa'yo. Siguro pag nakapag-work ka na, no, nakapag-work ka na for some time like 1 month, pwede nang hatiin 'yan, no? Pwede kayong mag-meet sa gitna. Pwedeng kalahati mo gabi, kalahati umaga sa gitna kayo magmi-meet, no? Siguro mga hanggang 12 p.m. yung trabaho mo, no? Sa hapon hanggang 12 p.m. Pwede 'yon, no? Magmi-meet kayo sa gitna. Pero syempre, nasa pag-uusap. Nangyayari 'yan, no? Nangyayari 'yan. What role are you applying for? Please select one role. Lagay mo, virtual assistant or executive assistant or depende sa'yo kasi marami nga silang hina-hire eh. So, virtual assistant. Educational background. Ano yung pinag-aralan mo? No? Medical, business, education, blah, 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 hospitality. Others, ilagay mo dyan, no? Please select your previous works experience. Please select one up to maximum of three. Ano ba yung, saan ka ba nakapag-work dati, no? So, kung meron ka experience na virtual assistant, select mo, no? Kung executive and administrative, select mo, no? Depende sa'yo. Share a brief summary about your professional experience and skills. Please make sure to limit your answer to 300 characters only. So, share ka, no? Kung ano yung mga skills mo, saan ka magaling, no? Magpagalingan na lang. What was your salary at your last job? Sabihin mo at least siguro yung ilapit mo dun sa sa expected salary na or yung ino-offer nila like 50,000, di ba? Para syempre wag bumaba, no? So if you have a portfolio or professional profile, please link it here. So kung meron kang mga professional profile o kaya yung LinkedIn mo, professional profile 'yan, pwede mo ilagay yan dito. So, submit application. Allow us to process your personal information. Submit application. Kung ready ka na, no, mag-apply. So, yun guys, if you want to visit this uh, Magic Virtual Assistant or yung website nila, Get Magic. Nilagay ko po yung link sa description below para hindi nyo nahanapin, no? Hindi na kayo mahirapan. At if you want to read more about their website, syempre magbasa-basa naman tayo, guys. Huwag tayong maging tamad. Kumbaga, kung interested naman kayo talaga mag-work dito sa Get Magic or sa mga ibang mga pinopost nating website, aralin niyo yung website nila. Tsaka tignan mo kung ano yung mga hinahanap nila para magkaroon ka rin ng idea kung siguro kung kahit hindi ka man dito mag-apply, magkaroon ka ng idea ano ba yung hinahanap nila sa virtual assistant, no? Para magkaroon ka ng idea, no? Para hindi ka masyadong tanong ng tanong, parang lagi ko na-experience yung pagka nagko-comment like sa YouTube ko, like I want to be a virtual assistant pero wala akong experience. I want to be a virtual assistant pero hindi ko alam kung paano. So kung paano, ito yung sagot, magbasa kayo, no? Do your homework, do your research. Kung nakakapag-scroll tayo sa Facebook, no, sa mga mobile natin diyan, nakakapag-spend tayo ng time, mga insan, minemekos-mekos natin yung cellphone natin sa maghapon, no? Siguro kahit 30 minutes para mag-research sa mga ganitong website, meron tayo. Kung meron tayong panahon. Kung interested naman talaga tayo, bigyan natin ng time, aralin, no? Kasi diyan naman kami nagsimula eh. Lahat naman ng mga VA na meron ng mga client ngayon, o may mga trabaho na, diyan naman kami nagsimula, mga insan, sa pagbabasa, no? Sa pag-aral ng trabahong or business na papasukin natin.
no? Para hindi tayo mangmang, no? Kasi lamang ang may alam. Joke lang. So guys, don't forget to hit the like button and subscribe to my channel for more information about virtual assistant. And please guys, consider subscribing para hindi kayo malate, no? Pag may pinost tayong ganito, no? At ma-update kayo kasi katulad nito, in-update ko yung website, no? May mga nabago. At least ma-remind din kayo na, oh, in-update niya, no? So guys, thank you for watching this video and see you on my next video. Bye-bye.